Isa sa pinakamatindi, pinaka-controversial at pinaka-dishonest na accusations o claims na maaaring na-overlook ng marami ay ang sinabi ni newly elected Senate President na si 10,000 kaldero Alan Peter Cayetano na may ilang senador daw na nakareceive ng tip na may malaking mangyayari sa Senado kaya sila umuwi ng maaga. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. Ang claim o masasabi nating accusation na ito ay hindi lang nakakabahala, kundi halatang may masamang motibo rin. At dito mo mapag-aaralan ang state of mind ni Cayetano, Tatak Digongyo at Estilong Digongyo. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. Ang claim na ito ni Cayetano ay kinumpasan din ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na mista ni Bato at siyang nagdala mismo sa kanya sa Senado. Kasi po bago po ako nagpunta doon, nanggaling po ako sa mga senador. At nakita ko po, kinausap po ng speaker ni Senate President na nag-aalala po ang mga senador sa kanilang seguridad kasi maraming tumawag sa kanila na umalis na raw sila sa Senado. At meron daw malaking mangyayari. Kaya po, naalarma na rin po kami. Nakita nyo, nag-assemble tayo ng quick reaction team, di ba, ng Marines at saka PNP para i-check. So ano ang implikasyon ng claim o pagmamarites na ito ni Cayetano at Aplasca? What they're trying to make the public believe is that kasabwat umano ng NBI at ng Marcos administrasyon ang minority senators kaya sila umuwi kaagad para hindi madamay sa gulo. Typical na utak, kriminal at sindikato, ika nga nila. Pero parang baliktad, hindi po ba? So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Pero kung susuriin nating mabuti, hindi ba't yung mga nagpaiwan na majority dahil may caucus daw sila ang mas mukhang parte ng conspiracy? Dahil kung alam ng minority na may malaking magaganap, di mas malamang na magpaiwan sila. At yan mismo ang sinabi ni Senator Lacson. So dahil dito, kinolekta namin ang reactions ng ilang senador sa pang-intriga na ito ni Cayetano at Aplasca, and you be the judge. Ano naman, hindi yata niya narinig yung sinabi ko na those kinds of intrigues are unbecoming of a Senate President. Siya bilang leader ng Senado at ang buong leadership, ang majority, ang kailangang mag-lead ngayon ng paliwanag sa nangyari. That's why we even need an investigation for the ugly things that should never have happened na actually nangyari sa Senado this week. How can he even say na wala kami doon? 5 kami na tinapos ang session. Hindi siya kabilang doon. Wala na siya sa session floor nung in-adjourn namin yung session. It was just 3 of us from the minority, sina Senator Tito at Sherwin at ako, at 2 mula sa majority, sina Senator Jinggoy at Loren. So, siyempre, pag-adjourn, alam nga namang umupo kami doon sa session hall, umakyat kami sa mga opisina namin. Nagligpit ako sa akin, pumunta sa NAIA para lumipad sa, at that time, Bacolod for a conference the next day. Mas marami akong nakikita kahit online, nagtatanong sa kanila, bakit sila lahat nandun? Magkakasama sa isang kwarto, nagla-livestream when the trouble broke out. So, please lang, tigilin niya yung ganyang mga pangingintriga. Sobrang gaslighting yun na yung leadership na may dapat ipaliwanag ay susubukang sisihin ang minority. Kaya daw na sila nandun dahil nagtawag ng majority caucus. Kung nagtawag sila ng all senators caucus, nandun kami. Pero hindi So, hindi totoo yung may mga paratang, no, at mga akusasyon na kaya umalis ng maaga dahil may advance info. That is completely false. Nakakalungkot. Hindi dapat
nangyari ito. Hindi lang sa national, kundi sa international na balita. Ang tingin sa Senado isang lawless, di ba? Parang nagkaroon ng lawlessness sa Senado mismo na barilan pa. Kawawa ang Pilipinas sa ganitong klaseng mga balita. And unfortunately, we hope na the leadership in the Senate will come together with the members, the 24 members. 24 na lang kami. Hanapan natin ng paraan para itong ganitong tensyon at ganitong escalation ng mga violent, di ba? Unbelievable. I've been in the Senate 3 terms. This is my 4th term. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong klaseng barilan na hindi ka I cannot believe it. Pero andyan na yan. So sana how to regain the trust of our people, how to regain their respect, in fact, after what happened. And sa atin, the best way to do that is to work, to deliver on the services and the needs of our people. And, Nasaan po kayo? Ang nakita lang naming video kay Senator Tito Sotto. Kayo po, nasaan kayo? Anong oras kayo umalis ng Senado? Mga umalis ako 18:16, dahil yun ang kasi ang ginawa ko bago ako umalis, nag-communicate ako kay Director Matibag kasi gusto ko ring malaman kasi may mga pahayag na noon, especially coming from Senator Bato, na magkakaroon ng operation yung NBI, arestuhin siya kasi nga doon yung tempong lumabas na rin yung denial o yung hindi pag-grant ng tiaro o yung status quo anti-order ng Korte Suprema. So pag walang tiaro, iisipin natin, pwedeng mag-execute ng warrant yung NBI o yung PNP. So ang ginawa ko, nag-communicate ako kay Director Matibag. Tinanong ko siya. Oo. Sabi ko, between us, pwede bang maipagkatiwala mo sa akin kung i-execute ninyo yung warrant of arrest against Senator Bato? Maliwanag yung sagot niya. Wala pong instruction, pero naka-ready naman po kami kung sakaling bumaba yung instruction. Maybe he was referring to DOJ kasi ito yung mother department niya o sa mas mataas na kinauukulan. So knowing that, sabi ko wala mangyayari. So tumuloy na ako umalis at pinagbilinan ko yung mga staff ko kasi at that time nagsisimula na mag-lockdown dahil nga siguro sa in-anticipate nila na magkakaroon ng intrusion o kung ano man yung pamamaraan na gagawin ng law enforcement para ma-serve yung warrant of arrest. Kaya kami wala doon, mga minority. Kasi initially, ang declaration, announcement ng Senate President, magkakaroon ng all-senator caucus. So naka-standby kami for a while. Pero nung walang konfirmasyon at ang nangyari na lang, majority caucus. So wala kaming gagawin doon. Dahil adjourn na yung session, ako nga, inaalala ko rin yung mga staff ko. Sabi ko, magsiuwi na kayo kasi baka abutin kayo ng lockdown. Abutin kayo na alas 12 ng gabi dito. So yun ang, kaya wala talaga minority senators doon. Dahil hindi naman tuloy yung focus ng lahat ng senador, bagkus majority caucus lamang. So wala kaming gagawin doon. Bakit kami mag-standby sa Senado? Wala namang session. Kasi kung mayroong mangyayaring pag-aresto, siguro hindi ako alis doon. Dahil baka kailanganin kami doon bilang mga senador. Pero nung sinabi niya sa akin na walang instruction at hindi sila katunayan, ang paliwanag niya pa nga, ang parang instruction na binigay niya sa kanyang mga katauhan, walang hulihan na magyayari doon sa premises ng Senado. Ang instruction niya sa kanyang mga tauhan, sundan, i-monitor kung sakaling lalabas, wag uhulihin, sundan lamang at saka humingi ng guidance kung malayo na sa Senate premises si Senator Bato, just in case na aalis nga ng Senado. So, Kasi lumalabas, may narrative na alam namin, kaya umalis kami na maaga. Alam mo naman, Victoria, you've been covering the Senate. Siyempre, may caucus. Pag sinabing caucus ng majority, caucus ng minority, nung umaga, I don't know kung natunugan mo, nagpatawag si SP Cayetano ng caucus na all members, ibig sabihin minority at saka majority. Majority. Pagdating ng mga bandang alas 4 o alas 3, alas 4, na-inform ako ng legis ko na, sir, ang majority na lang daw po magko-caucus.
So pagkatapos nga nung session, umalis na ako mga 6 o'clock. Meron din kasi akong dinner. Kaya umalis na ako. Tapos lahat kaming minority. Di ba alam mo naman yun, pag sinabing majority lang ang caucus, which is sabihin parang meeting lang sila close door, sila lang yun. So wala na po kami doon. Wala nang umalis na po lahat ng minority. Ano pang gagawin namin sa Senate, di ba, kung wala namang kaming business doon. So, sila po naiwan doon. Pinapalabas ko agad na meron kaming plano, may ginawa kami. Hindi po, kasi kung nagpatawag po sila ng all members sa caucus po at kung natuloy po yung plano po, wala akong maging problema. Wala pong umalis na maaga. Yun po yung totoo doon. Well, na-shock po kami. Siyempre, may mga staff pa po kami doon. Hindi lang naman po majority ang nandoon. May mga staff pa rin po ako naiwan doon. Yung mga members ng minority, may mga natao pa rin po doon. Natakot din naman po yung ilang mga staff namin dahil sa nangyaring putukan.